Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, Kabanata 7, talata 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito na ay isang tulad na isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kasangga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa libro ni Juan, Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang sinasabi. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sinumang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, dahil nasa Kanya na ang ilaw na gumagabay patungo sa buhay." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay. Unang araw ng linggo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Salamat na muli mo kaming ginising sa aming pagkakatulog, Panginoon. Ang gising namin ngayong umaga ay ito ang unang blessing na iyong ibinigay sa amin. Kaya Lord,
Maraming salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba upang hilingin ang kagalingan sa aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin. Haplusin mo po ang kanilang mga katawang lupa upang ito ay magkaroon ng kalakasan at manumbalik upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Amin rin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Maaaring ang iba ay prepare upang pumasok na, magbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo po sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bagkus proteksyonan mo sila sa daan kung sila ay nagbabiyahe, nag-drive ng kanilang mga sasakyan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga OFW, na ingatan mo sila sa ibang bansa. Nagtiis sila upang magtrabaho doon na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lamang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya po ako nga dalangin ko na ingatan mo sila, bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kapanatagan sa kanilang buhay doon sa ibang bansa, Panginoon. Panginoong Hesus, sa pagkakataong ito na kami ay magse-celebrate ng iyong kaarawan sa December 25. Kaya kami, O Diyos, nagpapasalamat sa inyo, sa aming Ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang kami, O Diyos, ay tubusin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, O Diyos, maraming salamat po dahil sa pag-ibig mo, una kang umibig sa amin. Kami, O Diyos, ay umibig sa iyo sa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Kaya, O Diyos, hinihiling namin na kami po iyong tulungan upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo, Panginoon, na pag-ibig sa aming kapwa. Kaya, Lord, sa iyo namin ito ipinagkatiwala. Dahil kung wala ka, Panginoon, sa aming mga puso, wala kami ngayon, Panginoon. Kaya, salamat. Salamat sa buhay ng iyong anak na si Jesucristo na siyang tumubos sa amin. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga drivers na sila po'y ingatan mo sila sa kalsada. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa sobrang traffic sa panahon ngayon. Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng kapayapaan sa kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay makapagmaniho ng maayos at wala pong anumang init ng ulo na dumating, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Lord, sa iyo namin ito ipinagkatiwala. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga negosyante. Naway patuloy mo po silang ingatan. Bigyan mo sila ng magandang kalakasan, Panginoon.
na magkaroon sila ng magandang buhay upang makatulong sila, O Diyos, sa iba na nangangailangan, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, nawa ito'y makagamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Lord, maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang pangalang Hesus at ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hope beyond the darkness. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. Hope beyond the darkness. Sa mga salitang ito ni Jesus, ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang ilaw. No? Bilang ilaw. Hindi lamang ilaw na nagbibigay liwanag sa mata, kundi ilaw na nagbibigay kahulugan sa buong buhay. Ang sanglibutan ay puno ng kadiliman, mga kapatid. Kamangmangan, kasalanan, takot, kawalan ng direksyon at pagkaputol ng ugnayan sa Diyos. Sa gitna ng ganitong kalagayan, hindi nag-alok si Jesus ng pansamantalang liwanag. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Siya mismo ang kasagutan, mga kapatid. Si Jesus mismo ang kasagutan. No? Siya mismo. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ay may kapangyarihan magbunyag. Kapag may ilaw, ang nakatago ay nahayag ang mabuti at ang masama. Ganito si Kristo. Inilalantad niya ang katotohanan tungkol sa Diyos at tungkol sa ating sarili. Sa kanyang liwanag, nakikita natin ang kabanalan ng Diyos at ang ating pangangailangan sa kanyang biyaya. Masakit minsan ang mabunyagan, ngunit doon nagsisimula ang tunay na pagaling. May mga sandali sa buhay na ang lahat ay tila nababalot ng dilim. Mga panahong ang liwanag ay tila napakalayo. Ang mga sagot ay hindi makita at ang puso ay pagod na sa paghihintay. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito rin ay simbolo ng takot, simbolo ng pangamba, kalungkutan, at mga tanong na walang agarang kasagutan. Ngunit sa gitna ng ganitong karanasan, may isang katotohanang patuloy na bumubulong sa ating kaluluwa. May pag-asa sa kabila ng dilim. Sa kadiliman, madaling maligaw. Maraming landas ang tila tama, ngunit humahantong sa kapahamakan. Si Jesus ang ilaw na gumagabay, hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi sa araw-araw na hakbang ng buhay. Ang pangakong ito ay para sa ang sumusunod sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang liwanag ay hindi lamang tinitingnan. Ito'y sinusundan, no? Ito'y sinusundan. Ang pagsunod kay Kristo ay paglalakad na may katiyakan kahit may mga pagsubok. Ang dilim ay hindi kailanman huling salita. Sa kasaysayan ng pananampalataya,
at maging sa ating personal na karanasan. Madalas na ang pinakamadilim na gabi ang siyang nagbubukas sa pinakamaningning na bukang liwayway. Kapag ang lahat ay tahimik at tila wala ng galaw, doon madalas kumikilos ang Diyos nang hindi natin namamalayan. Ang kanyang presensya ay hindi laging nararamdaman sa lakas ng damdamin, kundi sa katahimikan ng pananalig. Ang takot ay anak ng kadiliman, mga kapatid. Tandaan natin, ang takot ay anak ng kadiliman. Kapag maliwanag, humihina ang kapangyarihan ng takot, di ba? Sa liwanag ni Kristo, natututo tayong magtiwala na ang Diyos ay kasama natin, na ang hinaharap ay nasa kanyang kamay, at na kahit ang kamatayan ay natalo na. So ang ilaw ni Jesus ay nagbibigay lakas sa pusong pagod at sugatan. Ang pag-asa ay hindi pag-asa dahil malinaw ang daan, kundi dahil may tiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin makita ang susunod na hakbang. Ito ang pag-asang nanatili kahit nanginginig ang tuhod, kahit may luha sa panalangin, kahit paulit-ulit ang tanong na hanggang kailan. Ang ganitong pag-asa, mga kapatid, ay hindi bulag na optimismo, kundi isang matibay na paniniwala na ang Diyos ay tapat kahit sa dilim. Hindi lamang ilaw, kundi ilaw ng buhay. Ang liwanag ni Kristo ay may dalang buhay. Buhay na puspos ng pag-asa, kapatawaran at pagbabago. Sa Kanya ang mga patay sa kasalanan ay binubuhay. Ang mga wasak ay muling hinuhubog. Ang mga nawawala ay natatagpuan. Ito ang buhay na nagsisimula ngayon at umaabot hanggang sa walang hanggan. Sa kadiliman, mga kapatid, natututo tayong umasa, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ni Kristo. Natututo tayong makinig, maghintay at magpapakumbaba. Ang dilim ay nagiging silid-aralan ng pananampalataya kung saan hinuhubog ang ating puso mas malalim, mas totoo, mas handang magmahal. Dito, natin nauunawaan na ang liwanag ay mas mahalaga dahil minsan na tayong naligaw sa dilim, di ba mga kapatid? Minsan tayong naligaw sa dilim. Higit sa lahat, mga kapatid, ang pag-asa sa kabila ng dilim ay may mukha at pangalan. Ito ay si Kristo, ang ilaw na pumasok sa pinakamadilim na bahagi ng mundo at ang ating pagkatao. Siya ang hindi umatras sa sakit. No? Hindi siya umatras sa sakit. Hindi siya natakot sa krus at hindi natalo ng libingan. Dahil siya nabuhay, ang dilim ay may hangganan. Dahil siya ang ilaw, ang sinumang sumampalataya ay hindi mananatili sa dilim magpakailanman. Yun ang totoong, mga kapatid. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang ilaw, tayo rin tinatawag na maging ilaw sa iba. Hindi tayo ang pinagmumulan, ngunit tayo ang salamin sa ating mga salita,
sa ating mga gawa at sa ating pag-ibig. Naway makita ng iba ang liwanag ni Hesus Kristo sa ating mga buhay. Sa mundong madilim, mga kapatid, kahit munting liwanag ay may malaking epekto. May malaking epekto. Kaya kung ikaw man ay nasa yugto ng buhay na tila madilim ang paligid, mga kapatid, huwag mawala ng loob. Ang dilim ay maaaring totoo, ngunit hindi ito permanente. Hindi permanente. Ang sakit ay maaaring mabigat, ngunit hindi ito walang saysay. Sa likod ng bawat gabi ay may umagang paparating. Sa likod ng bawat luha ay may pangakong paghilom. At sa likod ng bawat dilim ay may pag-asang hindi kailanman mawawala. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang tanong ni Juan sa Kapitulo 8, talatang 12, ay hindi lamang sino si Jesus. Hindi lamang sino si Jesus, kundi sino ang sinusundan ko. Ha? Hindi lamang si Jesus, ayon sa Juan 8:12, hindi lamang si Jesus, kundi sino ang sinusundan ko. So, ang pangako ay malinaw, mga kapatid. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Sa pagpili kay Kristo, araw-araw pinipili natin ang liwanag. Liwanag na nagbibigay katotohanan, nagbibigay direksyon, nagbibigay tapang, at nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang ilaw ng aking buhay. Ilayo mo ako sa kadiliman at turuan mo akong sumunod sa iyong liwanag. Gawin mo akong daluyan ng iyong liwanag sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig at sumusunod sa iyo kalooban. Ingatan mo po sila at ibigay mo sa kanila ang pangangailangan sa araw-araw ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.